Mga kababayan, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman ang nangyari kay Francis Leo Marcos. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lahat ng mga kasong kinakaharap niya. Bakit ngayon lang naglabasan yung mga kaso na ito? Bakit ngayon lang may mga taong pilit hinihila pababa si Francis Leo Marcos? Mag-uumpisa na tayo mga kababayan. Pagkayari ng intro. Kagaya nga ng sinabi ko mga kababayan, nangyari na ang oras na pinakahihintay ng mga bashers ni Francis Leo Marcos. Dumating na ang araw ng kanilang pagbubunyi. Kagaya nga ng sinabi ni Francis Leo Marcos, nagpunta siya sa NBI upang i-compare lamang ang warrant of arrest na inilabas ng NBI patungkol sa kasong kinakaharap ni Francis Leo Marcos sa anti-optometry law na nagsampa ang samahan ng mga optometrist sa Baguio ng kaso kay Francis Leo Marcos kaugnay lamang ng pagtulong niya o pamimigay niya ng mga libreng check-up at mga libreng salamin. Kinasuhan siya dahil nalulugi na ang mga optometrist. Puta, anong klaseng ugali yan? Tumulong ka ng libre? Namigay ka ng mga salamin? Pina-check up mo yung mga taong may diferensya sa mata? Ikaw pa yung masama ngayon? Halos 3 buwan na namamayagpag si Francis Leo Marcos sa social media, sa Facebook at sa YouTube. Kung totoong marami siyang warrant of arrest, kung totoong marami siyang warrant of arrest, or kung totoong marami siyang kaso, bakit ngayon lang lumantad ang mga ito? Bakit hindi pa noong kung kailan sikat pa? Matatagal na ang mga kaso na kinakaharap ni Francis Leo Marcos. Pero bakit hindi siya hinuhuli? Ilang buwan na. Ilang buwan na or ilang taon na napagala-gala lamang si Francis Leo Marcos. Alam naman nila yung address ng tao sa Green Meadows Subdivision at doon sa kanyang opisina. Sinasabi pa nga ni Francis Leo Marcos ang kanyang mga address. Pero bakit ngayon lang naglilitawan yung mga kaso na ito? Ikaw ba? Ikaw na tao, kung meron kang kaso, kung meron kang kinakaharap na mga asunto, lalabas ka pa ba sa Facebook? Mamimigay ka ba ng tulong sa mga tao na alam mo puputok yung pangalan mo? Hindi ho ba? Hindi ko ho makita yung logic mga kababayan kung bakit nangyayari itong mga to. Kung totoo yung mga sinasabi nilang paratang tungkol kay Francis Leo Marcos, di ho ba dapat nagtatago na lang si Francis Leo Marcos? Hindi ho ba dapat tumakas na siya? Nagpunta na siya sa ibang bansa kung alam niya na marami siyang kinakaharap na kaso? Pero hindi. Araw-araw nagla-live sa Facebook. Araw-araw nagla-live sa YouTube. Bakit hindi hinuhuli? Bakit hindi na-aresto? Hindi ho ba? Isipin nyo. Simpleng 1+1 lang yan.
At yung mga kaso na ito, at at yung mga warrant of arrest na sinasabi ng NBI, bakit ngayon lang nag-progress? Bakit ngayon lang nila inihahain kay Francis Leo Marcos yung mga kaso na ito? Yung mga kaso na ito ay matatagal na. Sinabi nga ni Francis Leo Marcos, ang ilan dito ay na-dismiss na. Pero bakit ngayon lamang naglabasan muli? Anong meron? Or, ang tanong sino ang nasa likod ng mga tao na ito? Sino ang mga nagmamanipula ng mga kaso na isinasamba kay Francis Leo Marcos? Mga kababayan, hindi ko sinasabi na si Francis Leo Marcos ay may kasalanan o wala. Ang iniisip ko lamang, bakit ngayon? Bakit hindi noon pa? Bakit ngayon siya hinuli? Bakit hindi noon pa? Tandaan po natin mga kababayan na marami ng history ang law enforcement group dito sa ating bansa. Marami na silang history ng fabrication of evidence. Marami na silang nakaraan na magtatanim ng mga ebidensya laban sa mga tao na ayaw nila. Hindi ko sinasabi na yung NBI ay nag-fabricate ng ebidensya laban kay Francis Leo Marcos. Kung totoo na mayroong outstanding warrant si Francis Leo Marcos, Diyos ko po, pag-alagala lang yung tao, araw-araw nagla-live sa Facebook, araw-araw nagla-live sa YouTube. Bakit hindi hinuhuli? Na-pressure ba yung NBI? Or meron bang pumu-pressure sa NBI na malalaking tao upang pabagsakin si Francis Leo Marcos? Yung mga sinasabi nila ng mga bashers ng mga kaso tulad ng mga istapa, human trafficking, at kung ano-ano pa. Ito para sa mga bashers ha. Mahilig kayong magsabi ng tanga at mga bobo yung mga tao na sumusuporta kay Francis Leo Marcos. Hindi nyo ba naisip na kayo rin ay tanga at bobo dahil naniniwala kayo sa iilang tao lamang na nagpapalabas o nagpapakalat ng mga maling balita tungkol kay Francis Leo Marcos? Madali pong gumawa ng kwento. Madaling mag-akusa ng isang tao. Madaling gumawa ng mga papel or yung mga sinasabi nilang ebidensya. Yung mga sabi-sabi or mga chismis-chismis. Hindi po yan paniniwalaan sa korte. NBI na mismo ang nagsasabi na yung mga ibang kaso na kinakaharap ni Francis Leo Marcos ay kailangan pa nilang i-verify dahil may mga tao na inirereklamo siya. Subalit, nasaan yung ebidensya, mga kababayan? Meron tayong batas. Yung batas ang magpapatunay kung inosente man yung tao o hindi sa kasong kinakaharap niya. Hindi pwedeng ikaw na bashers, hindi pwedeng ako na sumusuporta sa mabubuting ginagawa ni Francis Leo Marcos ang magsasabi kung may kasalanan ba siya o wala.
Tandaan nyo, ang batas ay batas. Ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi lamang para sa mga yayaman. Ito ay para din sa mga mahihirap. Ang batas ay walang kinikilingan, tandaan nyo yan. Ang buhay nga naman ng tao, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Kapag narating mo yung tuktok ng iyong tagumpay, mayroon pa ring mga tao na umiiral yung inggit sa kanilang mga katawan. Sa halip na matuwa na ikaw ay nagtagumpay, sa halip na purihin ka sa iyong mga nagawang mabuti, ay pilit ka pa rin hihilahin pababa. Pilit ka pa rin ibabagsak. Pilit pa rin isisirain yung iyong pagkatao. Anong klaseng pag-iisip meron yung mga tao na ito? Lilinawin ko lang mga kababayan. Ako po ay lumalagay lamang sa gitna. Wala po akong pinakampihan dito. Totoo na sumusuporta ako kay Francis Leo Marcos dahil sa mga ginagawa niyang pagtulong, sa mga ginawa niyang humanitarian act sa mga kapwa natin Pilipino. Pero kapag napatunayan na si Francis Leo Marcos talaga ay isang taong manloloko or scammer, ako po mismo ay isa sa magpapahayag ng aking pagtuligsa. Meron bang isang tao o meron bang isang Pilipino na gustong sumuporta sa isang taong manloloko or scammer katulad ng sinasabi ng mga bashers? Sa palagay ko naman ay wala, mga kababayan. Hindi ho ba? Pero patunayan muna nila ang lahat ng yan sa korte. Ang korte lang ang magdi-decide kung tama ba o mali yung mga paratang kay Francis Leo Marcos. Hindi po tayo, mga kababayan. Wala po tayong karapatan na husgahan yung tao. Unang-una, hindi naman natin siya kilalang personal. Pangalawa, wala tayong kinalaman doon sa mga tao na sumisira at patuloy na gustong pabagsakin si Francis Leo Marcos. Ikaw ba na isang tao, ikaw ba na isang Pilipino ay hindi matutuwa na kapag isang tao ay nakikita mo na tumutulong sa iyong kapwa, lalong-lalo na doon sa mga nangangailangan? Hindi ka ba masisiyahan? Hindi mo ba siya susuportahan? Ngayon na nalulugmok si Francis Leo Marcos, ipakita natin na yung suporta natin doon sa tao, lalong-lalo na doon sa mga tao na natulungan niya, lalong-lalo na doon sa mga politiko na ginamit lamang yung kasikatan ni Francis Leo Marcos para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Nasaan na kayo ngayon? Lumabas kayo, magsalita kayo. Yung mga galawang trapo ng mga politiko na pilit ikinabit yung pangalan kay Francis Leo Marcos, pagkatapos yung hut-hutan at samantalahin yung kabaitan ng tao, nasaan na kayo ngayon? Wala. In the end, mga kababayan, everybody deserves due process. Anyone presumed innocent until proven guilty. Kaya wag po tayong manghuhusga. Hintayin natin na ang batas ang humusga kay Francis Leo Marcos. At sa huli, mangingibabaw ang katotohanan, mangingibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan. Yun lang po, mga kababayan. Magandang araw sa inyo. Ako nga po pala uli si Leon Say. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.